Next, which is yung medium. Actually, hindi siya ganun ka-risk, no? Hindi siya ganun ka-risky. It's more towards sa safety side kaysa dun sa higher risk na side. So, ginawa kong poll. Ang tinanong ko is, may nakakaalam ba kung ano yung delta neutral strategy? So, ano ba yung delta neutral strategy? Basically, it's quite a little bit complicated but it's actually not, no? So, ni-leverage mo dito yung pagbili mo ng token and yung pag-short mo sa futures. Alright. Okay? So, ano mangyayari? So, for example, gawin natin example yung Bitcoin. So, let's say, bumili ka ng Bitcoin worth $500 at this price. At the same time, as in same time, nag-short ka din ng Bitcoin ng times 1. Alright? Walang leverage, times 1 lang. Same price, same capital, $500 lang din at the same time. Nag-open ka ng position at the same time. So, kung titignan mo, wala kang like, paano ka kikita dun? Diba? Parang 0% ka lagi ang ano mo, parang percentage mo. Hindi ka kumikita, hindi ka rin nalugi kasi bumili kang Bitcoin, nag-short ka ng Bitcoin. So pag bumagsak yung Bitcoin, kumikita yung short mo, bumabagsak or natatalo yung spot mo. Pag umakyat naman yung price ng Bitcoin, nanalo yung spot mo, natatalo naman yung futures mo. So wala, nag-offset lang yung both parties. So paano kumikita dito? So pagdating sa futures or derivatives, meron tayong tinatawag na funding rate. Kung saan, ito yung paraan nila para magbalansa yung mga taong bumibili at taong nagbebenta. So, if nagkakaroon ng imbalance, nagkakaroon ng incentives yung kung sino man yung lugi, nagkakaroon sila ng incentives kung saan pag nag-open ka ng long or short, kung ano man yung lugi, i-incentivize ka, i-reward kita ng USDT. May percentage yan, depende. So sobrang, pag mas malayo, sobrang layo ng agwat, mas malaki yung rewards or si-incentivize doon sa nalulugi. Doon ka kikita sa tinatawag na funding rate. So, kung pinaka-minimum, right, like, very minimal lang yung imbalance ng long and short sa futures derivatives, ang pinaka-minimum percentage annually na makukuha mo, ang nakikita ko based sa OKX is around 10%. 10 to 11%. That's annual, no? Wala kang kailangan isipin pa, no? Iwan mo lang yung Bitcoin mo sa spot, mag-short ka ng spot, mag-short ka ng Bitcoin sa futures, automatic mag-earn ka na ng 10% annually. Walang kahirap-hirap. Basically, nag-earn ka through funding rates. Yung 10 to 11% nag-vary pa yan. Depende yan kung nagkaroon ng volatility sa Bitcoin price, sobrang layo ng funding rate, sobrang layo ng pagka-imbalance, tataas yung percentage na yun. One caveat, no? I'd say, kaya hindi siya pinaka-safe para sa akin para to earn during bear market is because there will be times na kunwari, nag-short ka sa Bitcoin, pero mas marami talaga nag-short doon sa Bitcoin na yun kaysa sa long. So, kung nangyayari yun, nalulugi yung long, sila naman yung na-incentivize at yung mga short naman ay nagbabayad sa nalulugi. So, ganun ang funding rate. Kung sino man yung majority doon yung position nila, babayaran niya yung mga taong doon sa opposite side. So, may times din during your shorting position na mas maraming tao nag-short, which means nagkakaroon ng imbalance. So, yung mga naka-open ng short, sila ang nagbabayad doon sa mga naka-long. Yung mga naka-long, sila yung na-incentivize ng funding rate. But, another but on top of but. Most of the time, ang funding rate ay nasa positive. Ano meaning ng positive funding rate? Ibig sabihin nun, ang nare-rewardan ay yung mga naka-short position. So most of the time, majority of the time, ang funding rate ay positive, which means mas madalas na incentivize yung mga naka-short yung position.